Mahal naming Panginoon, labis kaming nagpapasalamat sa iyong pagpapala na kahit na kami ay nasa gitna ng COVID-19, nakapagpapatuloy kami sa aming mga panalangin sa church, sa pagsamba sa Espiritu at pakikinig ng iyong salita tuwing araw ng linggo. Ilagay mo nga rin sa aming mga puso at isipan ang mga pananagutan sa iyong gawain at sa church upang kahit sa gitna ng pandemya ay makapagpatuloy kami at hindi tumigil. Bigyan mo ng karunungan ang mga kapatid na paglaanan ang mga bagay na pangangailangan ng church bilang mga anak ng tapat at hindi nagpapabaya. Patuloy mong palaguin yung mga mahihina at nagkukulang sa pangunawa upang lalong maging ganap ang kanilang pananampalataya. Hipuin mo ang buhay ng mga nanlalamig at pukawin mo ang kanilang puso't diwa upang lalong umunlad sa pag-ibig na itinanim mo sa amin mula pa noong una. Umasa ka, Panginoon, na kami magiging tapat sa lahat ng mga bagay na iyong ipinagkatiwala na may kinalaman sa iyong mga aral at kami umaasa na patuloy mong iingatan at pagpapalain habang nagpapatuloy ang sakit na umiiral sa aming bansa. Salamat sa iyong katapatan at karapat-dapat ka sa aming mga papuri at pasasalamat. Sa iyo ang kaluwalhatian, sa ngalan ni Jesus. Amen. Hello po. Kamusta na po kayo lahat ng mga naghihintay ngayong umaga ng isa na namang mahalagang mensahe na mula sa ating Panginoon? Ano po? Sana'y hindi kayo nagkakasakit at nasa mabuting kalagayan po tayo ngayong umaga. No? Binabati ko po yung mga kapatid na nasa Samaria, Paisawan. Nais ko sanang batiin kayo sa inyong pangalan, kaya lang baka naman may hindi ako mabanggit, sumama pa ang loob ng ilan sa inyo riyan. Ano? Gayun din, minabati ko ang mga taga Judea, Malabon, at mga taga Jerusalem ng silangang Bagong Baryo. Gayun din mga kapatid dito sa Katimugang Jerusalem, Bagong Baryo. Pangalan pa lang, biblical na. No? Kumusta na po kayo? No? Sana po nakangiti kayo sa umagang ito at alisin niyo muna yung mga kung ano-anong iniisip niyo kanina pa. Yung mga babayaran, sana po yan. Ano, ha? Pero, tayo po ay dinala ng Panginoon sa isa na namang mahalagang paksa ngayong umaga na wala pong kinalaman sa sakit na coronavirus. No? Ang paksang ating tatalakayin ay mahalaga kahit saan tayo naroroon. Nasa loob man po tayo ng church, nasa labas, nasa tahanan, opisina, o mas sa mga pagawaan. No? Kailangan mag-ingat na mabuti, lalo na kung sinasabi mo ikaw ay Kristiyano. No? Wala itong pinipiling oras o panahon, no? Lugar o kaya ay dako, sapagkat maselan po ang ibubunga nito kung magpapabaya tayo sa ating mga buhay. No? Simulan na natin ang ating paksa na pinamagatan kung ang pinakamapanganib na sandata. Alam ba ninyo na may isang sandata na mas makapangyarihan pa kaysa anumang sandata na alam ng tao? Baka hindi kayo makapaniwala, no? Mabagsik yung sandatang yan, no? At umiiral na po ito, alam ba nyo, sa simula pa ng likhain ang sangkatauhan. Naroon na siya. Nakilala ito bilang tagapagsimula ng digmaan, no? At winawasak nito ang pagsasamang magkaibigan at dito nagsisimula ang mga revolusyon sa buong mundo. Alam ba niyo 'yon? So, sinira nito ang maraming mga reputasyon, winawasak nito ang mga tahanan, no? Nahahati ang mga churches, no? Believe it or not, no? Nagtulak ng maraming tao upang lumabas sa ministeryo at dahilan upang kamuhian ito kaysa anumang sandata sa mundo.
Alam niyo na ba kung ano yung sandatang yun? Salungat kayo sa popular na opinyon, ang pinaka makapangyarihang sandata sa daigdig ay hindi ang atomic bomb na gaya ng alam nating lahat. O yung laser beam na nakatutok mula sa labas ng kalawakan. No, hindi po yan. No? Katunayan, hindi nga ito isang sandata na ginawa ng tao. No? Ano siya? Nakatago siyang tulad ng isang sniper. Simbilis ng punlo at nakamamatay na tulad ng isang baril. No? Matindi po ito. Ito ang 30 pulgadang hayop na nasa loob ng lawa ng laway sa likod ng ipin na mas kilala bilang dila. No? Dila po. Mag-ingat tayo, no? Alam ko na ang ilan sa inyo ay familiar na po sa paksang ito, pero ito po iba ang twist nito, no? Kaya makinig kayo mabuti, relax kayo sa inyong mga upuan. O ikaw, no, Ingo, huwag ka na maingay dyan, maupo ka na riyan. Ano ha? O tama na yung pakikipagtalo mo. Okay? Makinig na kayo mabuti, no? So, alam ba ninyo, may isang babae na, itong babae ito napaka-notorious po sa church. Notorious, chismosa. Chismosa siya. Isang araw, ng linggo, lumakad po siya sa gitnang pasilyo ng church, no? Kasama ang asawa. Aba, magkahawak kami pa sila, no? At nagsalita yung babae sa ministro. Ganito sinabi niya. Lubha po kong nabibigatan. Oh, medyo heavy yung kanyang ano. No? Lubha ako nabibigatan. Masyado na po ako nako-convict dahil sa aking pagkachismosa at nais ng Panginoon na magbago na ako. Oh, no? Nagulat yung ministro. Sumagot naman yung ministro. Sabi ng ministro, well, anong balak mong gawin tungkol dito? Sabi ng ministro. Sinabi ng babae, nais ko pong ilatag ang aking dila sa altar. Wow! Namangha po yung ministro sa sinabi ng babae. Pero ang sagot niya ganito. Sa palagay ko, wala tayong altar na ganyang kalaki. Kung hindi kayo natawa, okay lang. No? Sinabi ni Santiago na ang dila ay maliit na bahagi ng katawan, pero naglalaman ng malaking kayabangan. Yung dila, delikado yan eh. Alam nyo? Maraming tao hindi nila nauunawaan yung mga lumalabas sa bibig nila. Yung pala, nakakapahamak ng tao. No? So, ngayong umaga, atin po namang gagalugarin ang ilang prinsipyong biblical tungkol sa dila. No? Kung kayo nakaredy na riyan, Roman number 1, tingnan natin kung gaano kahalaga ang dila. Puntahan natin yung letter A. Ang dila ang magpapasya sa ating walang hanggang tadhana. Baka hindi kayo makapaniwala, pero yan po ang sinasabi ng Bible. No? Yung future natin, i-base lahat doon sa mga kung ano yung ginawa natin, saka mga sinabi natin. Kaya makinig kayo mabuti, lalo yung mga mahilig magsalita, no? Mahilig magdaldal, at hindi tumitigil, no? Parang manok. Makinig kayo mabuti. Meron kayong mapapakinabang sa umagang ito. Sabi po sa aklat ng Mateo, sa kabanatang 12, 36 hanggang 37, ganito po ang mababasa natin. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. Bible na nagsasabi niyan, no ha? So, lubang mahalaga talaga ang salita, no? Kaya kailangan maingat. Katunayan, napakahalaga. Kaya ayon nga sa ating Panginoong Hesus, ito ang magpapasya sa ating tadhana. Saan tayo makakarating, no ha? Makinig tayo mabuti pa. Ang mga salita natin, ang
maaring mag-justify o kaya ay mag-condemn. No? Either we will be justified or condemned. No? Pag-isipan natin ang tungkol dito. No? Ganito rin ang batas na pangkaraniwan sa tao. Ang tao kasi ay hinahatulang may kasalanan o walang kasalanan base po sa patotoo ng saksi. No? Ibig sabihin, sa pamamagitan ng salita ng isang saksi. Di ho ba? Sa Justice Department, minsan padadalang ka ng letter at kailangan ikaw ay sumipot doon kung di aarestuhin ka. At doon ay haharap ka, no? At kung may mga anumang laban sa iyo, haharap isa-isa yung mga testigo. Magpapatotoo yun. So, base sa kanila mga patotoo, 2 o 3 o higit pa, ano po yun yung pinagbabasihan ng batas Kaya nga, pwedeng ma-justify ka roon o kaya ma-condemn ka afterwards. No? Kaya, kapag gumamit tayo ng pangit, marumi, mahalay, o galit, nakakainis, o chismis, no? O yung maski mga pabulong-bulong na salita. Minsan di mo maintindihan, pero tayo ay nasa malaking gulo pagka ganon. No? Sa huli, ang mga salitang ito ang magpapatotoo laban po sa atin. No? At hahatulan tayo sa araw ng paghuhukom. Yun po mangyayari doon no? Sa kabilang banda naman, kapag gumamit tayo ng mabuti, yung magiliw, mapagmahal, o nagpapatibay, nagpapalakas, at kapakipakinabang ng mga salita, siyempre sa huli, ang mga salitang ito ay magpapatotoo rin para sa atin at magbibigay ng katwiran pagsapit ng paghuhukom. Yun po yun. No? Makinig kayo mabuti kasi ito po yung alam niyo sa looban, mapapansin niyo maraming away dyan dahil dyan yung dila. Ang sabi ng iba, sige, ayan, Makati kasi ang dila Makati pala, no? Alam ko, ang kumakati lang, minsan yung anit natin pero yung pala, pati dila kumakati rin, no? Siguro, nananabik na magsalita ng magsalita. Ingat tayo riyan, no? Kaya, ang tanong gaano ba kahalaga talaga ang dila ng tao? Gaano kahalaga ito, no? Ang mga ito ang magpapasya po sa ating walang hanggang destinasyon, sabi ko nga kanina, no? May sinasabi po aklat ng mga kawikaan at dito'y makakapulot tayo ng mga aral at kung atin pong pakinggang mabuti at sa isip at sa puso ay makikita natin yung mga bagay na dapat nating ingatan. Basahin natin mga kawikaan, Kabanatang 13, Talatang 3. Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Madaldal, Biro mo yan? Yung pala mga madadaldal nasasadlak sa kapahamakan. Totoo po yan Ang dami ko na rin na witness na ganyan So sana ingatan natin yung ating dila, no? Nang sa gayon, kamti natin ang buhay na inihanda po ng Panginoon para sa atin. Alam mo yon, hindi tayo yung pagdating ng araw, di ba? Yung mga tao nagsisipasok na ikaw, nasa labas lang, hindi ka makapasok. Hirap niya, no? Puntahan natin yung letter B. Inihahayag ng dila kung anong uri ng tao tayo. Yan. Matutuklasan natin yan. Yung palang dilang ito, malalaman kung anong klase kang tao. Ha? Makikilala ka ng mga tao sa pamamagitan ng iyong pananalita. Mateo 12:34 hanggang 35. Basahin po natin. Lahi ng mga ulupong, paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay, gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. Tama po to. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. No?
Kung ano yung nag-uumapaw sa puso natin. Aha. Ang sabi sa verse 35, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Alam niyo, ang nagsalita po nito ay ang ating Panginoong Kristo. Ang galing ng mga observation ng Panginoon. Nakikita po niya yan sa kanyang paglalakad, sa kanyang pagpasok sa mga sinagoga, sa mga pagpupulong ng tao, na-observe ng ating Panginoon po yan eh. Sinasabi ni Jesus na ang mga salita natin, ang maghahayag ng ating puso. I-reveal, no? Sasabihin ito kung anong uring tao tayo. Anong klase ka, no? Okay. So, inihahayag po ng mga salita ang isa sa tatlong bagay tungkol sa atin, no? Maaring meron tayong puso ng isang ulupong. Binanggit niya kanina yan. Mga lahi ng ulupong, di ba? No? Puso ng isang masamang tao. O di din naman kaya puso ng isang mabuting tao. Binabanggit ang Panginoon. Galing lahat sa puso yan. No? Galing lahat sa puso yan. So nakita natin, ang mga salita natin ang maghahayag ng tunay nating pagkatao. Sa pagsalita mo, malalaman agad tao kung mabuti ka o masama ka. Kita ka agad ng tao yan. No, ha? So, anong kasinungalingan ang nasa ilalim ng balat natin? Kita nila yan pag nagsalita ka. So, ano ang nasa kailaliman ng ating puso? Yung bang mga motibo, no? Mga motibo natin, sabihin natin yung mga pagnanasa, di ba? Pati yung mga ambisyon natin, no? At inilalantad po ng mga salita ang ating tunay na karakter, yung ating tunay na pagkatao, kung tayo ay mabuti o masama, mabait kaya o kaya malupit. Kita po yan. No? Makikita ng tao kaya yan. Sabi ng tao, masamang tao yan. No? May mga magsasabi naman na, mabuting tao yan. No? So pakinggan natin ang sinabi ni Santiago. Tunghayan natin sa Santiago 1:26. No? Kung inaakala nino man na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Aray ko. So pwede pala yan, no? Pwede palang maging religious person ka, pero hindi naman akma pala. Kasi nga hindi nagtutugma yung bibig mo o yung labi mo, yung dila mo doon sa pagiging relihiyoso mo. Yun ang ibig sabihin ni Santiago dito no? Hindi malaking bagay kung ikaw ay, sabihin natin isang Sunday school teacher o kaya isang deacon o elder o isang mangangaral. Wala akong pagkakaiba yan. No? Kung wala kang kontrol sa iyong dila, ang sabi ni Santiago, walang kabuluhan ang iyong pagiging relihiyoso. Nadabay pati yung pagiging relihiyoso ng tao. Kaya dapat pala ingatan yung dila natin. Minsan masakit tayong magsalita Minsan nagsasalita tayo parang wala tayong malay. Hindi natin alam yung aftermath. No? Malalaman mo na lang yung ibinunga ng dila mo pag naganap na yung mga bagay na hindi dapat maganap. No? Nagkamali ka na rin ba sa buhay ng ganyan? Nakapagsalita ka ng hindi dapat. At dahil diyan sa pagsasalitang yan may mga malalaking gulong nangyari. No? So kung nais nating makita ang kabutihan sa ating sarili, kailangan nating maging isang modelong Kristiyano. No? At maging malago spiritually na tagasunod ni Kristo. Kung gano'n, kailangan natin may control tayo sa ating dila. No? Kailangan ingatan tayo. Control, ibig sabihin, parang may renda. No? Parang kotse Hindi naman pwedeng puro gasolina lang aapakan mo no? Meron ka rin preno. Oops, pagka medyo mababang ka, preno, gano'n, no? Di ba? Gano'n. Hindi yung tuloy-tuloy yung tira-tira.
Yung pala, habang nagsasalita ka, nagkakabasag-basag yung mga baso, kakagulo na. Sa baba ng bahay, nagpapatay na pala yung mga tao. No? Puntahan natin yung tunghayan natin yung ikalawang bahagi. No? Roman number 2, siyasatin natin ang dalang panganib ng dila. Mula pa kanina, binibigyan ng emphasis yung panganib, gulo na dinadala ng dila. No? Punta natin letter A. Ang dila ay nakakasira. Tingnan natin kung paano ito nakakasira. Tingnan natin. Sabi po ni Apostol Santiago sa 3:5 ng Santiago, ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng nagagawang kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Oo. Alam mo, sa US, yan ang naging problema nila yung kanilang mga gubat na susunog. Ganon din sa sa may baba ng Pilipinas, Australia, no? Pagka nagkaroon ng mga forest fires, alam ba niyo kung bakit? Kasi merong mga nagpupunta ron na mamasyal, no? Tapos naninigarilyo, ihagis yung tabako. Yung sigarilyo may baga pa. Hindi nila malayo na sila. Saka pa lang yun mag-i-start up na masunog yung mga tuyong damo o dayami, no? Ganun po, no? May isang magandang illustration dito. Ito po ay totoong nangyari po ito, no? At ito po ay matagal na, pero nangyari po ito noong October 8, 1871. Wow! No? Wala pa yung digmaan, ano? Ito po ay nangyari noong 1871 sa isang kamalig sa Chicago, no? Alam niyo, isang babaeng nagngangalang Larry ang aksidenteng nasipa ang isang ilawang gaas. Nasipa. Ang ilawan po ay gumulong sa bungkus ng dayami. Aba, nasunog ang dayami at mula roon ay kumalat po yung apoy. Hindi na lumaki po bigla. Alam naman yung mga tuyong dayami, ang bilis po niyan Di ba? At nang matapos ang sunog, hulaan nyo kung anong damage. Mahigit 100,000, no? 100,000 mga tao ang nawalan ng matitirahan. 17,500 na mga gusali ang nasira. No? 300 tao ang namatay. At malaki po ang nawalang salapi sa kaban ng lungsod na umabot po sa $400 million. No? At ano pong pinagbulan yan? Dahil lang po yan sa apoy na nagmula sa isang ilawang gas. Yan. Pagka-careless tayo, ganyan di ba? Yung dila natin, bato ng bato, yan, hindi mo alam. Nagkalat na yung mga apoy, no? Ang dami na sinunog. No? Minsan mag-asawa, nag-aaway dahil dyan sa mga, ang dami kong kwento tungkol dyan. Mga actual, yung mga totoong nangyari, totoong buhay. Madalas, yung mga salitang hindi nararapat ay maaaring magbunga ng malaking pinsala po yan. Hindi natin alam kung ilang magkaibigan na ang nasira dahil dyan. No? Ganon din yung mga fellowships, no? Na nawasak. Ang ganda ng fellowship nila, nawasak. Dahil sa arsonist na kung tawagin ay chismis. No? Yan ang sa church, mayroong ganyan. Ang gagaling. Pero mo, pagdating sa gawain, hindi makapagsalita, pero pagdating sa chismis, ang galing. No? Nako. Sa mga looban. Sa looban. Makikita nyo, kahit hindi pa nag-aalmusal, nandoon na. Nako. Nagbabalita na naman kung ano-ano mga... Kaya yung buhay ng tao, puro negative Alam mo, sa halip na yung bang ang ganda ng iisipin mo sa umaga, pagising mo, nasisira tuloy. Dahil dito sa mga taong ito, no? Meron mo, ang dami nilang kwento, hindi na uubusan, no? Pagising na parang manok pag tilaok na ganun, putak na ng putak Alam niyo yun? Grabe, no? So, huwag natin kalimutan
na ang salitang hindi iniingatan ay makakagawa po ng malaking pinsala. Kaya binanggit kanina na ang dila ay nakakasira. No? Bakit po mahalaga itong paksa natin? Kasi lumalakad tayo sa mundong ito. We call ourselves Christians. Tinignan tayo ng tao, pinag-aaralan na tayo. Ano ba pagkakaiba ng Christian sa hindi Christian? So, minamasdan tayo ng mga tao. Paano tayo magsalita? Paano tayo kumilos? Paano tayo maglakad? Paano tayo makipagkapwa-tao? Tinignan tayo mabuti ng mga tao. Yung mga tao yan, ang gagaling mag-observe. Huli ka. Kitang-kita nila kagad pagka yan eh. Hindi ka maayos. Nakita niyo? Kaya ano yan? Kaya natin pinag-aaralan ito. Kaya ito, ang tema natin ngayong umaga, sapagkat huwag natin kakalimutan na tayo po ay wala pa sa langit, andito tayo sa lupa. At alam natin, ang lupa ay madumi, magulo, at walang kapayapaan kumisan. Kaya huwag na tayo makisangkot pa rin sa mga magugulo, sa halip ay makinig tayo at mag-aral ng mabuti at matutunan natin itong mga halimbawa at mga talatang babasahin ko po dito. Puntahan natin yung letter B. Ang dila ay nagpaparumi. Yun. Tama? Ang dila ay nagpaparumi. Nagpaparumi ng ano? Ng pagkatao. Nagiging barumi ka. No? Sabi po ni Santiago sa 3:6, ang dila ay parang apoy. Isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Kita mo? Hindi natin alam, ano? Kala lang natin, ganun-ganun lang, no? Hindi natin ang nagagawang paninira o pagkawasak na ginagawa ng dila. Hindi natin alam, no? Pati buhay natin, nagugulo, nasisira dahil dyan. Yung mga mali, yung mga salitang hindi nararapat, no? Ganito po ang sinabi ni Jesus sa aklat ng Mateo sa 15:11. Basahin po natin. Tunghayan natin, no? Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Yun. Yung palang pumapasok sa bibig ng tao, hindi masama yun eh. No? No? Pero yung lumalabas sa bibig ng tao, medyo yun ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. No? So, hindi lang pala tao. Mismo ang Diyos nakatutok. Kaya pala, no, pagkatapos magsusulit tayo. Kung ano yung mga sinabi natin, doon ibabase lahat sa mga patotoo. Yun po yun. No? So, hindi lamang yung iba ang sisirain ng salita kasi. Kundi pati ikaw mismo, masisira ka dyan. No? Alam nyo, maaaring sirain ang pananalita ang ating anyo at pagkatao. Dahil sa dila. Dahil lang yan sa dila. Napapalibutan tayo ng minsan ng mga taong naninigarilyo. Naranasin na ba yun? Buti nga ngayon, medyo pinagbabawal yung sigarilyo. No? Pero naalala mo yan, sa jeep dati, pag upo mo, bagong ligo ka, may hitit na gano'n, lakas bumuga ng usok, di ba? Dati sa mga mall, meron din yan eh. Buti nga, naipagbawal na. Pagkatapos yan, kahit bagong ligo ka, amoy usok ka na kagad. No? So, yung loob ng kotse nila at loob ng tahanan nila ay amoy usok. Yung mga naninigarilyo. Pagpasok sa bahay, amoy sigarilyo. No? So, well, ganun din. No? Ang mga salita natin ang magpaparumi sa atin. Yung bulagsak nating mga pananalita ay mag-iiwan sa atin ng mabahong amoy, nakasusulasok na amoy. Dahil ang may kasalanan yan, yung dila natin. Kaya kita nyo na, ngayong umaga makikita mo, ang liit-liit na bahagi ng katawan ng tao, pero malaking kayabangan ang nagagawa niya. Ha? Naalala ko yung isang TV program, alam nyo, meron silang isang magandang guest. Maganda po, no? Pag sinabi ko maganda, tingin ko yung physically attractive. At maganda siya. Ang kinis, talaga namang
Maganda po siya kahit sinong tao tanungin mo, anong tingin mo? Pare, maganda yan. Maganda. Lahat maganda, nagaganda sa kanya. Ako rin nagaganda ako. Pero alam niyo, nung marinig ko pong magsalita ng kalaswaan sa isang iglap, ang ganda po niya nawala. Sabi ko, ano ba naman yan? Ang ganda-ganda mo nga, pero nung magsalita, nakaka-turn off. No? Alam mo yun, para kang may bad breath. Ano man, para kang may putok. No? Pandidirihan ka ng tao. Parang, nawala pong bigla yung magandang imahe niya eh. No? Ang sama eh. Nakita niyo po yun, no? Mangyayari rin ito sa sarili natin dila pag hindi tayo naging maingat. Ang huhubarin nito at aalisin ang ningning. Tandaan niyo ito, aalisin niya ang ningning at kagandahan ni Kristo sa ating buhay. Christian ba yan? Ayun ko. Sabi Christian daw siya eh. Ewan, hindi ko alam. Tanong natin siya, ano? Christian ba yun? Ewan ko. Parang hindi. Ganun po yung mga opinion ng tao, no? Kasi kita niya paano ka magsalita, paano ka kumilos. Ngayon, umaga, pagkatapos ng gawain natin, pagkatapos ng paksang ito, siguradong hinay-hinay na kayo sa mga pagsasalita ninyo, no? Minsan di ba? Punta natin yung letter C, no? Ang dila ay naninila. Naninila. Tingnan natin yung sinasabi ni Santiago sa Kabanatang 3, 7-8. Tingnan natin kung paano manila ito, no? Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at talagang napapaamo ng tao. Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Puno ng kamandag na nakamamatay. Kaya pala, ulupong, no? Sabi ni Jesus, mga lahi kayo ng ulupong. No? Yun pala yun eh. No? So dito, mapapansin natin na ikinukumpara ni Santiago ang dila sa isang mabangis at mailap na hayop sa gubat. No? Kung saan umaatake at sinisila nito yung ibang mga hayop sa kagubatan. Yan. Yun ang sinasabi ni Santiago dito. So nakita nyo, kung hindi natin paamuin ang dila, sisilain tayo at pati ang mga nasa paligid natin. Yan. Ang dami niyan. Paglabas mo ng pinto, yan na po yung kapaligiran natin. Small world. Pagpalabas mo dyan, ayan na. May sumisigaw na dyan. Di ba? Hoy! Gano'n, ha? Yan. Mga nag-uusap. Walang kakwenta-kwenta. Pero alam nyo, mayroon tayong kasabihan na kapag inatake natin ang bawat isa sa likod, ang tawag dyan, backbiting. Tama, backbiting po. Eksakto kung ano ito, no? Ito ay kapag kinagat mo ang likod ng isang taong walang kamalay-malay. Makinig ka mabuti, ha? Kinagat mo yun sa likod, yung taong walang kamalay-malay. Ganyan po ang ginagawa ng mga mababangis na hayop sa gubat kapag inaatake nila yung ibang hayop. Napapanood nyo yung mga leon? Gumagapang muna yan, di ba? Tapos, nakatalikod yung mga hayop na iba eh. Pagka alam niyang libang na libang at nakatalikod, saka lulundagin, saka kakagatin sa likod. Alam niyo yun? Backbiting ang tawag dyan. So, kinakagat nila sa likod. Kaya ang dila ay katulad ng isang piranha. Kaya kang kainin ng buhay. No, ha? Yun naman piranha. Ay, nako. May magandang halimbawa akong nabasa sa internet. No? Isang babae po ang nagtungo sa doktor para magpa-examine. Itong babaeng ito, nakagat ng aso. No?
namamaga yung kamay niya na may kagat. So, ang nangyari, grabe na yung nararamdaman ng babaeng ito. At nung pagpasok niya, nung makita ng doktor yung braso niya, masyadong seryoso po ang expression ng mukha ng doktor. Ang sabi ng doktor, Miss o Mrs., sabi niya, hindi ko sana gustong sabihin sa inyo ito, subalit meron po kayong rabies. Sabi ng doktor, alam ng doktor eksperto Kinuha ng misis yung kanyang notebook at nagsimula pong maglista. No? Sinabi ng doktor, mawalang galang lang po, sabi niya. Ano pong ginagawa niyo? Medyo pabiro pa yung doktor Gumagawa po ba kayo ng inyong huling habilin? Kasi alam niyo yung rabies yan Sabi ni misis, hindi po. Inililista ko lang po ang mga pangalan ng mga taong kakagatin ko. Ay, nako. Kapag pinakawalan natin ang ating dila, aatake yan. Aatake yan. Oo. Pag hindi mo narendahan yan, ay nako, maniwala kayo sa akin. Sisilain po niya ng ating mga kaibigan at ang ating pamilya. No? Ang dila ay isang, sabi ko kanina, isang mapanganib na sandata. No? Kailangan nating supilin to. No? Kaya, nakakatuwa yung doktor na yun. Alay mo. Siguro yung babae, kaya kakagatin niya, nililista niya yung mga kakagatin niya. Siguro ito yung mga magugulo, mga chismosa. Kakagatin niya para magkarabis din. Punta tayo sa Roma number 3. Saliksikin natin ang banal na layunin ng dila. Yun. So ano po ang layunin nito? Ang sabi ni Santiago, sa talatang 9 hanggang 12, ang dila ay maaaring makagawa ng mga bagay na espiritual na hindi magagawa sa pisikal. Basahin nga natin. Santiago 3, 9 hanggang 12. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa paglait sa taong nilalang nakaalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupurit panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hinding-hindi makakapamunga ng ulibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Maganda yung halimbawang ibinigay ni Santiago rito. No? Maganda yun, ha? Marami tayong matututunan. No? So, imposible lumabas, ang sinasabi niya, ang tubig alat sa isang tabang na bukal. Hindi po, hindi mangyayari yun. Imposible ring mamunga ng ulibo ang puno ng igos. O ganito na lang, para madali. Imposibleng mamunga ng santol ang puno ng mangga. Hindi po pwede yun. Kaya yung labi mo, nagpupuri ka sa Panginoon at dito ka rin nagmumura. Biro mo, iisa lang ang pinagdadaanan yan. No? Pagpuri sa Diyos at yung mga bagay na masamang lumalabas na galing sa puso mo, yan dumadaan. Tapos sasabihin mo, I am a Christian. Di ba? Tuloy natin. Madalas, ganun po ang ginagawa ng dila. Ginagamit ito upang purihin ng Diyos at ginagamit rin na panlait sa tao na sabi nga, nilalang nakalarawan ng Diyos. Biro mo yun? No? Ito ay ginagamit para sa kaluwalhatian. Ngunit ginagamit rin sa chismis. Marami tayong matututunan sa umagang ito. Ito ay ginagamit upang magpala at ginagamit rin upang maglibing. Ginagamit ito upang makatulong, ngunit ginagamit rin upang makasakit. Ang laki, no? Ang laki ng ginagawa ng dila. Ito ay ginagamit upang magpuring, ngunit ginagamit sa karumihan. Naalala mo nung araw nung di ka pa Christian.
Siguro lahat naman tayo nagdaan dyan eh. Hindi tayo makabuo ng sentence ng unang pagmumura. Di ba? Laging may buntot na, alam mo yun. Understandable yun kasi nung araw, hindi natin kilala ang Diyos eh. Pero nung wala na makilala natin ang Panginoon, napipigil mo na eh. No? Minsan yung galit, no? Yung galit lumalabas din sa bibig eh. Di ba? Kaya, maaari natin sabihin, no, na ang dilang nilikha ng Diyos ay kakilakilabot na sandata. Makapangyarihan siya eh. Alam niyo ba yun? Alam ba yung dila? Minsan, talagang masarap gamitin sa tama eh. Di ba minsan, pwede mo naman sabihin positive eh. Dapat nagne-negative tayo. Naglalakad ka na sa lubong mo yung kakilala mo. Pare, kamusta na? Eto, pare. Gulo ng buhay. Negative ka agad. Oh, saan ang punta mo? Wala, dito lang. Buwisit na buwisit ako sa buhay na to eh. Nakita mo? Minsan naman, ano? Kumain ka na? Hindi pa nga eh. Hindi pa nga eh. Parang kasalanan ng Panginoon eh. Hindi pa nga eh. Kasi, bantayan natin yan. No? Puro negative. Mantalang, kamusta ka? Eto, pinagpapala ng Diyos. Nakita ng tao na mahirap pa lang, pero, teka muna. Meaning ng pagpapala, hindi po pera. Hindi pagkain, hindi damit, hindi bahay, hindi pagpapala. Galing sa Diyos yun. Pwede maging positibo. Sasabihin niyang tao, buti pa siya. O, paano nga pala pagpalain? O, di masasabi mo sa kanya kung paano ka pinagpala ng Diyos. Nakita niyo po yun? So, kakilakilabot po ang dila, no? Kung paanong paraan natin gagamitin. Ingatan natin, no? Pero kailangan malaman mo, no, na ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay meron pong banal na layunin. Lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, meron siyang banal na layunin. May layunin ang Diyos sa ating mga dila. At ito ay isang banal na layunin. Letter A, basahin natin. Ang dila ay ginagamit sa pagpupuri sa Panginoon. Yun. So, ang dila, ginagamit sa pagpupuri sa Panginoon. Punta natin yung sinabi ni Santiago sa 3:9. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa paglait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. O, kita nyo? Ang mga dila natin ay kailangan gamitin sa pagpupuri sa Diyos. Ang salita natin ay kailangan ibabad. Yung salita, ibabad sa panalangin at pagkatapos ay banlawan ng papuri. Kita nyo? No? Para walang paraang na makabuga ka ng apoy. No? Parang ano. Diba? Para mabantayan mo. No? Lalabas yan kapayapaan, hindi po bala ang lalabas yan. No? Kung ang mga salita natin ay gagamitin natin palagi sa pagpupuri sa Diyos, hindi po mangyayari yung panlalait sa tao. Lahat magiging mabuti, lahat magiging maayos. May kapayapaan tayo. No? Malaki ang magiging kaibahan ng buhay natin kung gagamitin natin ang dila upang purihin ang Diyos. Malaki ang magiging kaibahan ng church kung gagamitin lamang ang ating dila sa pagpupuri sa Diyos. Malaki magiging kaibahan ng ating fellowship kung gagamitin natin ng maayos ang dila. Gamitin natin ang bawat posibleng pagkakataon, mga kapatid, upang parangalan ang Diyos ng mga papuri sa pamamagitan ng ating mga dila. No? Ang topic natin, umikot lang kay Santiago. No? At dito sa Santiago 3:13 hanggang 18, tunghayan natin ang sinasabi ni Santiago. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng
kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman at mula sa dyablo. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Kompleto, no? Ganun pala, no? Tingnan niyo po yun, no? Yung karunungan mula sa Diyos, iba. Malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Kita niyo po yun? Pagka ganun kasi, alam mo pagka nagkukunwari ka, hindi ka komportable kasi alam mo sa sarili mo, kunwari lang yun eh. Pero pagka lumalabas sa iyo kasi totoo, normal yun eh. Hindi ka maiilang. Kasi yun yung totoo eh. Nakita niyo po yun? Puntahan natin yung letter B. Ang dila ay ginagamit upang pabanalin ka. Oo. Upang pabanalin ka, no? Ang dila kasi ay ginagamit upang makapagbuo, hindi makawasak. No? Kapag hinikayat natin ang sinuman, binabago nito ang buhay nila. Kasi yung lumalabas sa bibig mo, maayos. Yung mga katangian ng binasa natin kanina na inilagay natin sa harapan. No, ha? Pagka ganun, maraming tao ang makakikilala sa Diyos. Maraming tao ang lalapit sa Diyos. Alam nyo, mananabik sila. Ang sarap pala ng buhay na ganito. Nakita niyo po yun, no? So sa aklat ng mga gawa, sa 13:5, no, isang batang lalaki na nagngangalang Marcos ang masigasig na manggagawa para sa Panginoon. Katunayan, sobrang mahal na mahal niya ang Panginoon. Kaya, ang ginawa niya, sinamahan niya sina Pablo at Bernabe sa kanilang unang missionary journey. Kung nakikinig kayo nung araw sa pag-aaral natin sa church, natalakay ko na po ito. Pero magkaganon man, basahin natin yung aklat ng mga gawa sa 13:5. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Katulong nila si Juan sa kanilang gawain. Yun po. Magkatulong sila, pumunta sila sa Salamina. Kanya lang, habang sila ay nasa daan, nung sila ay patungo na roon, aba, ito pong si Marcos, nagpasyang umuwi sa kanilang tahanan. At alam nyo, iniwan niya yung gawain. In short, inabando na niya yung lakad na ito papuntang Salamina. So, hindi naging magandang takbo ng pangyayari. Kaya nung bandang huli, sa aklat ng mga gawa, sa kabanatang 15, verse 36 to 39, inanyayahan po ni Barnabas o ni Bernabe si Marcos na sumama sa kanila sa isa pang paglalakbay. Kaso ayaw na po siyang isama ni Pablo. No? Ang naging resulta, nagkaroon po ng matinding pagsasagutan yung mga manggagawang ito ng Diyos. Nagkahiwalay sila ng landas. Si Bernabe po, isinama si Marcos. Samantalang isinama naman ni Pablo si Silas. Kahiwalay sila eh. Nakita nyo? Ang nangyari lang kasi dito, ito naman kasi si Marcos yun nga sukat ba namang, alam siya ba, parang nasa barko kayo, papunta na kayo, biglang nag-jump ship. Nag-jump ship siya. So, yeah. Kaya, tunghayan natin yung nangyari sa aklat ng mga gawa, sa kabanatang 15, 36 hanggang 40 na po. No? Makalipas ang ilang araw,
Sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Nais ni Bernabe na isama si Juan na tinatawag ding Marcos. Ngunit ayaw ni Pablo sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain. Sa halip, ito'y humiwalay sa kanila sa Pampilya. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo, kaya't naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglagay sila papuntang Cyprus. Isinama naman ni Pablo si Silas at sila'y umalis matapos ipanalangin ng mga kapatid na ingatan sila ng Panginoon. Obserbahan nyo sa pangyayaring ito, naisip niyo ba kung ano kaya ang naramdaman ni Marcos nung tanggihan siyang isama ni Pablo sa kanilang paglalakbay? Ano kaya naging damdamin ng batang ito, si John Mark? No? Masakit, di ba? No? Pwedeng ma-discourage siya at umalis sa ministry o kaya ay sumuko kaya sa gawain ng Panginoon. Di ba? Very discouraging eh. No? Subalit si Bernabe na nagbibigay ng lakas at pag-asa ay nanindigan na makasama si Marcos sa kabila ng pagkukulang nito na patuloy na maglingkod sa gawain ng Panginoon. So, ang ginawa niya, hinikayat niya si Marcos at binigyan ng isa pang pagkakataon at ng inspirasyon na magpatuloy po sa ministry. Minsan ganyan talaga eh. May mga nasaktan, so kailangan nating amuin at pagpaliwanagan. No? Nangyari po sa church yun eh, mga ganyan. Nangyari po yan. No? So, dahil po sa paghihikayat ng Bernabe kay Marcos, nabago po ang isipan nito at hindi lang ang isip, nabago pati buhay niya. So, pag-isipan po niyo to, ano kaya nangyari kung tumalikod at umayaw na si Marcos sa gawain? Wala tayong ebanghelyong mababasa tungkol kay Marcos. Di ba? Wala nang ebanghelyo ni Marcos. No? Ang mga dila natin talagang kailangang gamitin upang pagpalain ng Diyos at palakasin ang bawat isa sa atin. Kung minsan, may mga salita tayong hindi sinasadya, pero hindi natin alam yung extent ng damage. Minsan naman, may mga tama sinasabi mo, pero may mga tao kasing makitid ang pangunawa. Iba yung pagkakaintindi nila sa sinasabi mo, no, sa kanila. May mga taong ganyan na matampuhin. So, yun na nga, nag-iingat ka na nga minsan pero minsan mali pa yung basa sa dila, no? So, ganun po yung kaya sana ay itong pag-aaral na to na mensahe ngayong araw ng linggo ay matutunan natin, no, mga kapatid. Kung nais natin tawagin tayo ng mga taong, mga Kristiyano, kailangan pong ayusin natin yung buhay natin, yung pagkatao natin. At makikita yan sa ating mga paraan ng pagsasalita. Tingnan natin, ingatan po natin yan. No? Umaasa ako at nananalangin na ang paksa natin ngayong umaga ay nakapagbigay sa atin ng ilang kaalaman tungkol sa kalikasan ng dila. No? Bueno, samahan po niyo ako sa panalangin. Ama, gaya ng iyong itinuro sa amin, kailangan namin ingatan ang aming mga dila. Huwag naming gamitin na pandait sa kapwa. Sa halip ay ipanalangin at pagpalain ang aming kapwa. Sana'y magamit namin ito sa pagpapalakasang magkakapatid. Itulot mo, Panginoon, na gamitin namin ang aming dila sa pagpapalawak pa ng iyong kaharian dito sa lupa. Panglalong marami pang mga kaluluwa ang makakilala at maligtas dahil sa iyo. O Diyos, ang walang hanggang Ama, na ang iyong liwanag ang naghahati ng araw sa gabi, dalin mo ang aming puso
sa pagsunod sa iyong kalooban at dalhin ang aming mga paa sa daan ng kapayapaan na sumusunod sa iyong kalooban ng may kagalakan sa gitna ng araw at sa pagsapit ng dilim. Nagdiriwang kami upang pasalamatan ka sa araw-araw sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tanggapin po natin ang benediction. Pagariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Purihin natin ang Panginoon at ang lahat ay magsabi ng Amen. Magbatian po kayong magkakapatid at sumainyo ang masaganang umaga.